po pwede i-file. Kaya pag-desisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office kung pag-i-file yung mga kaso na I think section 3A. Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampang po natin? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong walang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede lang. Ano ba yung ginawa nilang Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laki talaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga plans? Opo, yan o. Binilang na po yun, parang kinumpit nila lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative? Para kayo ko, mas maganda sa susunod na tuloy sa base sa Senate Council. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yung unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero. Gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga eh. Basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion. Yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino wala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, si majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagmamarsyan ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at-least namin yan na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, Yung mga staff staff? posters? Opo, syempre, opo. Kahit tinutusan lang sila. Eh kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, eh, liable din po sila. Complainant. Opo, complainant din po. Eh, alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ay nag-file ng sa Dingbaksya. Kay now Congressman Den Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigang Bayan. Kami po nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito tama na ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why? Sir, bakit Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit sa as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graph lang? 241 billion pesos yung pinag-uusapan natin. Graph po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama sa security? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano yung prayer niyo, sir? Ano yung prayer na nangyari? Well, sa ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Alvarez, baka may masasabing politika lang. Anong mabibigyan? Well,
karamihan, pag wala nang masabi, di ba? Sasabihin talaga, politika na ito. Eh, lahat ng nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na nakabulong sa akin. Pero siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Kung ano talaga yung Sir, kasi hindi ba tinatanong yung timing of file? Kasi kaka-impeach na lang kayo si Sara Duterte, so kaya ganun yung mga individuals. alam nyo, kasi sinasabi nila ng timing. Hindi wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, kailangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Pwede. Pero kung ano nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay Pisa? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugad kay parang sa Sir, or diversionary Hindi, teka. Yung sinasabi nila diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Iba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Limao. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila na yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong skandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file mo tayo. Speaker, with your kind permission, pwede ko pagdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-isip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwede isampas sa Bayan. Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yun. Basta decision on the merits. Pero ito ba si former President Duterte sa impeachment? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House ng Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate? BICAM sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa akin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya pag check doon. Pag-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Thank you, sir. Nabalik kasi yan sa House kasi nag-originate na sa House. Kasi all appropriations bill have to come from the House. Criminal na pag ilang pages ito? Cognizable naman po. Cognizable naman. Concurrent ang jurisdiction. Ilang pages ito? Kaya nga po namin pinihain ito sapagkat para po sa amin, ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount of 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na easy, grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. Ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote.
For ordinary for ordinary Filipinos para mas maintindihan nila ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy itong budget na ito. Well, makikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Hindi lamang, ito isang pandinig lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may instructions. Alam niya, well, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to include good faith to it because good faith is always presumed. Thank you. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po ninyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. Ano naman ngayon? Bilang Yan ang sagot. Mabigat po siya. Pero hindi po lahat tayo, konting na kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman ay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the First State. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Dr. Badoy kanina, ano magiging itsura ito on the ground kung makalusot. Yun na nga masakit, palagay ko hindi natin makalala. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 million. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasok na. Kaya po namin pinipigil na. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung sasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong napabot ko ba sa inyo? Pwede pa Well, sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. Yung mga gobyerno na merong jurisdiction. Decision on the merits lang kasi tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong gilid-gilid kaso na ito. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami.